Bising-busy po ang mga trabahante din sa harapan ng aming bahay. Dati po ang harapan ng bahay namin ay kalamansian. Para pong ang may-ari po ng lupa ay may balak pong ipagawang bago. Hello po, magandang buhay po sa ating lahat. Narinig po ako sa harapan ng aming bahay uli. Nagigising lang po. As usual po, inom po ng kape. Meron din pong tinapay. Ito na po ang aming harapan ng bahay. Dati po ay kalamansi. Binago na po, may papagawa po ang may-ari. Kaya nga po sabi nga natin sa kasabihan, wala pong permanenteng bagay. Lahat po ay posibleng magbago. Habang dumaraan ng araw, marami po tayong gustong baguhin. Kaya po, kung alin po ang mas magiging kapakipakinabang kung tayo man po ang may-ari ng lupa. Wala na pong bakas ng kalamansian. Dati po may tanim din pong mga gulay kagaya ng talong, okra, malunggay. Ang mga tabi po ng pader po o tabi po ng bakod ay puno po ng mga alugbati na ang mga tao po ay nakakakuha. Ibang-iba na po. Ayan, ibang-iba na. Samahan din po niyo ako ngayong araw na ito at tayo po ay magpapakita ko po sa inyo yung pong mga halaman na tinatawag pong mga indoor plants na pwede rin pong paugat o mabuhay po sa tubig. Excited din po ko ngayong araw na ito dahil ngayon po ay Sabado, narito po ang aking kapatid. Dumating po kagabi po. Umuwi po yun tuwing Friday. Nag-request naman po ang mami na kumain po ulit kami ng hamburger. Ang gusto po niyang kainin ay doon po sa dati po namin kinainan sa San Pascual. Kaya po medyo madali lang naman po ang gagawin ko ngayon. Makaka-relax. And then after po noon, liligo lang. And then time na po para aliw-aliw naman po sa sarili. Pagkatapos po ng paghalaman, ayun po ay isa rin pong magandang pampalipas din ng oras. Yung pagkatapos ng maghalaman, may pupuntahan po tayong relax din po tayo. At yun po ay tama po pagkain po ng burger. Tara na po at mag-umpisa na po tayong gumawa po noong halaman pong pwede po mabuhay sa tubig at natawag din po indoor plants. Ito po ang ating gagamitin pag po tayo ay naglagay po tayo ng halaman din po sa tubig na atin din pong pauugatin at yun po ay mga indoor plants na pwede pong ipasok po sa bahay. Ang gamit po na rin tubig ay para po mapaugat po natin yung ating halaman na ilalagay. Isa rin din po yung paraan na para po madali din po siyang itanim. Kung may ugat na po siya, madali na po siyang mabubuhay. Ang halaman po ay magkakaugat din po pag nilagay din po natin sa tubig. Mamaya po kukuha po tayo ng mga halaman na indoor plants na pwede pong mabuhay sa tubig at pwede rin po natin ilagay sa loob ng ating bahay. Lalagay natin bato din po sa jar, sa maliliit pong jar o garapon na ating pong nilinis, inayos. Yan, malinis po ang tubig na ilalagay natin. At ito naman po ang ating laso para kung gusto po natin maganda-ganda pagka inilagay po natin sa loob ng bahay. Papakita ko po sa inyo ang ilan pong mga halaman na may consider po na indoor plants na pwede pong mabuhay din sa tubig, pwede po siyang paugatin sa tubig at ito po ay maganda na rin pong pandekorasyon sa loob ng bahay. So ipapakita ko po sa inyong isa-isa.
Ito po ang ilan sa mga indoor plants na pwede po nating ilagay po sa loob po ng ating bahay. Ngayon naman po ay akin pong ilalagay po sa tubig para po paugatin, para po mas madali po silang itanim o ilagay sa pots. Sa water muna po natin sila paugatin at bubuhayin. Pwede po din siyang pang-display. Kaya lang po pag pinang-display natin po at may tubig po, medyo ingat-ingat din po at baka po pag malakas pong hangin ay pwede po siyang matumba. Kaya po ang gagawin po natin, lalagyan po natin ng mga bato at marble para po mas lalo po siya maganda. Lalagyan po natin din siya ng decoration. Ito po ang mga possible na pwede pong ilagay na halaman sa tubig: snake plant, caladium, pothos. Ito naman pong kinat ko po dun sa akin pong nasa malaki pong pots ay bacularis, aloe vera, aglonema, at saka po tea plant. Bubuhayin po natin sila sa tubig. Maglagay muna po tayo ng mga bato-bato sa garapon para po in case po ito po ay lagyan natin ng halaman, hindi po agad-agad siya matutumba at maganda rin po siyang tingnan. Ito na po siya nung malagyan po natin ng bato at makulay pong marble. Kung ano po ang mga pwede po nyo ilagay ay okay lang naman po. Para po nilagyan ko po niyan para po hindi po matumba po ang halaman. Kapag nalagay na po natin ang halaman, ito po namang tubig ay lagi din po natin papalitan. Pag nakita po natin madumi na, kailangan na po natin siyang palitan. Para po lalo pong masuso po ng halaman na malinis din po ang kanyang tubig. Ito na po ang ating nagawa. So ito na po yung mga indoor plant o mga indoor plants na pwede po nating buhayin o paugatin po sa tubig. Para po mas lalo pong maganda, lalagyan din po natin siya ng ribbon para po pwede po nating i-display sa loob ng ating bahay. Matutuwa rin po ang makakakita at makukyutan po sa kanila. Ito na po ang ating pong nagawa. Nilagyan po natin ng ribbon para kahit po paano ay gumanda po ang kanyang itsura at mas cute po siya. Marami din po ang matutuwa sa kanya. Kung kakaunti naman po ang nailagay niyo yung mga stone, marbles, pwede po niyong dagdagan para po mas mabigat pa. Depende na po sa inyo kung gaano kadami po inyong ilalagay. Nakakatuwa din po ang magawa po ng ganitong mga pang-decoration. Nakakabuhay ka na ng halaman, nakapagpagod ka na ng halaman, na pag nagkaugat po ay pwede nyong i-ripat po. Nakakaganda rin po sa loob ng ating bahay pag i-decorate natin. Simple lang po pero nakakaaliw po, nakaka-enjoy din po ang magawa, lalo po pag kayo po ay mahilig talagang kot at mag-ayos-ayos ng mga halaman. Time to relax naman po. Narito na po kami sa San Pascual. Dini po sa paborito namin kainan ng burger at french fries ng mami sa RP Burger. For the second time, kakain ulit din sa RP Burger. Hilo na ako. Gusto ko na nga kumain.
Ayan, busog na po uli. Ubos na po ang hamburger at fries. Yan, makaka-uwi na po uli. Makakapagpahinga na po ng ayos. Makakatulog na po ng masarap. Bye-bye po.